Ah! Ay, payback time ata to guys. Versus Indo na naman. Medyo nabuhay ng dugo ko ngayong gabi. So kagabi, hindi nanalo ang mga Indo boys laban sa PHT Esports. So merong ibang team ang susubok gumante at ipaglalaban ng Indo ngayong gabi. So another Philippines versus Indo tonight. Good luck! So ang players dito ng PHT Esports ay si Captain Cold, si Tep Gaming, si Strong, si Limiel at si Sinigang. Wala na namang si C5. Okay, sa Gamant Ganas naman ay si Didik Lamasya. Didi Lamasya. Si Drak Blacktop. Si Lupakan ako. Upakan ka, sir? Upakan ako. Si Aba Gaming. Tsaka si Adem. Pinoy ata to eh. Didi Lamasya. Ah, ito pala. Meron pala ako dito nito. 1,500 USD ang price pool. Lang nakamax. Baliktad boss ah. Dapat ang importante mong, sa bagay, kailangan mong i-max agad yung mga storages para makapag-upgrade ka ng mga troops and heroes. Pero, panoorin mo natin si Didik Lamasya. Si Didik Lamasya. Okay, meron siya ditong, wow, RC Church Dragons! Parang mini RC Charge Dragons lang kasi meron siyang recall spell dito eh. Ngayon na lang ulit ako makakakita ng Dragons! Talaga ba? Masayang masaya ako. Pangalan mo pa lang, boss. Panalong panalo ka na sa akin. Kaya lang, anong nangyari? Nalit siya ng invi dito at nag-cause ng activation ng kanyang Rocket Spear. Okay, and then recall out. Okay. Nalit siya ng invi dun. And then Siege Barracks, ang gagamitin niya dito sa may left side. And then Giant Arrow sa 6 o'clock with action figure. Si MP ay naka-Meteor Staff and Dark Orb. And then Healing Tomb and Eternal Tomb para kay Warden. And then Mass Dragons with Dragon Riders. Atapang-atao to si Bossing. Wala na talagang gumagamit ng RC Charge Dragons or Dragon Troop ngayon sa Town Hall 18. Kasi nga sobrang hirap. Ang bilis natutunan ng mga dragons. Tignan nyo yung buhay ng dragons dito. Nasa entrance pa lang pero nangangalahati na yung mga buhay dito. Okay, masesecure naman dito yung town hall. Merong dragon doon natatapos ng town hall or hindi pero may super minions. Okay, nagaling sa may siege barracks niya. Then nagpop na siya dito ng dark orb sa may pinakagitna. Totem spell invested sa may right side pang distract sa air defense and revenge tower. Okay. Meron na lang siya ditong isang totem spell. Ginamit niya na rin dito sa may bandang... Saan niya nilapag yun? Hindi ko nakita. Ay, nasa gitna. Sa gitna. Pero yun nga, wala. Tingnan nyo kung gaano ako nag-struggle ng matindi ang dragons. Wala, naubos na agad. Sa gitna pa lang. So, nice def para kay Captain Cold. Nice try lang para kay Didik Lamasya. Nice try lang, boss. Mababa yung percentage na nakuha niya dito. Nako. Papabor agad sa PHT to. Hirap eh. Mahirap na talaga ang ano ngayon. Ang RC Charge Dragons. Pa-shoutout sa clan ng tropa ko, boss. K9. Alam ko yan, boss. Obvious naman, hinighlights mo. Kinapitalize mo pa eh. Boss, may alam ka ba clan na may monthly event? Clan na may monthly event? Usually, mga punta ka lang sa ranking, boss. Yung mga top clans doon, from 1 to 10. Madalas, may mga ano yan, clan event. Trophy push. Okay, si Sinigang, ang first attacker dito. At meron siyang, ang paborito niyang RC Walk or RC Charge Root Rider Valkyrie Smash. So, kahapon, sa second match, nakasecure ng 3-star attack si Sinigang. Pero dun sa first attack niya, versus Boom Academy, namatay yung kanyang RC doon. At nag-cause ng failure sa kanyang attack. Pero nakabawi naman siya dun sa match 2 dahil nakasecure nga siya ng 3-star attack sa Kinan Esport. Okay. Tornado Trap activated. Meron pa siyang isang invi dito. Gagamitin niya ba? Okay, nag-activate muna yung Spirit Fox. And then last invi, ginamit niya na. Mukhang makukuha niya lang dito yung... Hindi, pwede niya pang gamitin yung Fox. Nice one. Beautiful. Nice. Kita ko yan, sir. Nice. Beautiful RC Walk para kay Sinigang.
So, ginamit niya pa dun yung last single cycle para sa Spirit Fox para makuha yung Rage Spell Tower. Na-maximize. Galing. Good start para kay Sinigang. Okay, Poison Spell sa Double Ice Golem. May lumabas bang Furnace doon? Hindi ko napansin. Pero anyways, nandito na siya. Mag-Root Rider Valkyrie Smash sa may bandang upper right side. Troop Launcher with Queen. Si Queen ay naka-action figure Magic Mirror. Ni-recall back niya na rin dito si RC. And then si King ang nandito sa may bandang taas. Okay. Rage Spell compartment pala dito. Yung pinakagitna, may Bomb Vibe. Naku, masakit to. I-overgrowth na ba to ni Sinigang? Hindi pa, may Eternal Tomb siya dito. Nice, beautiful Eternal Tomb. Sakop na sakop sa radius ni Warden dito. Yung mga Root Riders and Valkyries kung meron pa sa gitna. And famous heroes. And then overgrowth spell. Ginamit niya dito sa may Fire Spitter and Monolith. Double Super Wizard Tower. Ang ganda nung pagkaka-overgrowth dito ni Sinigang. Nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Unti-unti na nababasag dito yung mga defenses. Nididiklamas siya. Meron pang isang totem spell dito si Sinigang na pwedeng gamitin pan-distract sa may back-end defenses. Kaya lang medyo masakit pa to ha. May dalawang Super Wizard Tower defending MP and Monolith. May multi-IT pa, multi-gear, and Ricochet ka. Masakit pero marami pa. Makapal pa yung mga troops and heroes dito ni Sinigang. Okay, ginamit niya na yung last totem spell. Kaya lang yung RC matetegi na agad. Binanatan agad ng Monolith yung RC. Tapos sinusunod niya na si Warden. Mawawalan ng Rage Aura dito. Mga remaining troops and heroes ni Sinigang. Pero mawawasak na dito yung Monolith. Oy! Nag-spinning wheel pa, sir! Okay. Beautiful. Ano to? Ice Golem. Wow. What a beautiful attack. What a beautiful start para sa PHT Esports securing a 3-star attack from Sinigang. Another 3-star hit. Nasa momentum pa dito si Sinigang mula kagabi. So, sa second match nila kagabi, laban sa Kinan Esport, nakasecure ng 3-star si Sinigang. At na naman. Lakas mo naman, paring Stephen. Strat sa Town Hall 18 esports mode. Grabe ka talaga, sir. Okay, panoorin natin dito si Aba Gaming. GG Aba Gaming. Okay. Meron din siya ditong RC Walk and Root Rider Valkyrie Smash. Kaya lang Spirit Fox niya dito medyo nabawasan agad at meron Bomb Hive dito na papatay sa kanyang Spirit Fox. Okay, ininbi niya dito yung Super Wizard Tower para makuha yung Fire Spitter. Meron pa siyang dalawang invis dito. Okay, meron pang isa. Okay, nag-activate agad dito yung Rocket Spear ng RC at muntikan ka na, sir. Okay, na-secure naman dito ng RC yung mga defenses doon. Kaya lang nag-cost ng kanyang Rocket Spear ability. And low na yung RC dito Paglapag niya dito, may mga Rocket Spear pang ibibitaw yon. Kaya lang medyo delikado. Lalo na pag hindi hinil ng healers. Ito na, nag-drop na agad siya dito ng RC. Wow, Minion Prince pa lang gamit niya dito. Si Minion Prince ay naka-metal pants and Noble Iron. Wow, interesting. So wala siyang Barbarian King dito. Si Queen ay naka-Giant Arrow in action figure sa may right side. Si Warden ay naka-Eternal Tomb and Rage Gem. Okay, Overgrowth spell ginamit niya sa may Bomb Hive. Sa kalahati ng core defenses sa may bandang gitna. Okay, nag-pop na siya dito ng Metal Pants kay MP. Grabe ang kunat. Tinamaan ng Seeking Airmine niya, no? Ang hina ng damage. Gumamit na rin siya ng Eternal Tomb. Si RC dito medyo low na. Okay, ginamit niya yung last totem spell pang distract sa defending MP. Natapos na yung duration ng overgrowth spell. Aray ko, ang sakit ng... Aray ko, ang sakit ng Ricochet Cannon. Inubos yung mga troops and heroes niya. Aray ko, naramdaman ko yun, sir. Yung combo ng Bomb Hive sa kanong Ricochet Cannon. Naglaho bigla dito yung mga troops niya, yung heroes niya. At mukhang kakapusin dito si GG Aba Gaming. Makakadepensa ng maganda. Ang base ni Sinigang at mukhang low percentage na naman to. Looking good para sa PHT Esport Parehas medyo low percentage yung first two attackers dito ng Ganas. Talaga bang kryptonite nyo kami? Panoorin natin dito. Second attacker si Captain Cold sa PHT Esport. May common base. Tapos naka-in... Sir? Bakit invi yan? Rage spell yan binago niya. So, Common Legend League base layout to. Last season pa. Last season pa actually. Mass Electro Dragons and Mass Totem Spell. Ang sandal na dito ni Captain Cold. Nice. This says Indo versus No Ramen magka-match. Sino yun? Loko.
Okay, nag-invest siya dito ng totem spell. Kaya lang medyo nag-split yung E-drag niya. Hindi niya ata makukuha dito yung scatter shot. Okay, meron siyang nilapag na rocket balloons para makuha yung scatter shot. Nice. Maganda yung value ng E-drag dito. Walang pipigil. Naka-ground din yung X-bow. And then, the rest ng kanyang Electro Dragons ay nandito sa may bandang right side. Si Queen ay naka-Magic Mirror action figure. Si Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Si King ay naka-Snake Bracelet and Spiky Ball. Nice, beautiful Dark Orb ability para mag-activate agad yung... Hindi niya ata sinasadya. Aray ko! Namatay agad yung MP ni Yui. Hindi ko napansin. Parang hindi niya ata sinasadya yung pag-pop ng Dark Orb doon. Kasi namatay agad yung MP ni Captain Cold dito. Pero grabe, napakaraming Electro Dragons ang nandito sa may bandang gitna. At napakarami niya pang spell support na pwedeng gamitin dito sa back end. Ang natitirang threat na lang dito ay yung Monolith, Defending MP, and Multi-Gear. Looking good to para kay Captain Cold. Meron pa siyang Queen's ability. Wasak to, sir. Kitang-kita na. Wasak to. Ang dami niya pang spells dito. Hindi na mapipigilan yung Electro Dragons ni Captain Cold dito. Nice hit na agad. Sabi ka naman, sir. Another 3-star attack from THT Esport. Securing their second 3-star attack versus Gamant Ganas. Using Mass Electro Dragons and Mass Totem. Nang asar pa, sir. Nang asar pa. Grabe naman kayo. Bonus base, sabi ni C5. Kailangan pa nila PH player ng mga yan para manalo. Aray ko. Pangal 16 versus 18. Depende sa base layout eh. Pero pwede kang mag-root riders or thrower. May thrower ka na. Meron ka ng thrower troop sa Town Hall 16. So, pwede kang gumamit ng mass throwers and mass totem spells attack sa Town Hall 16 versus Town Hall 18. Eto, katulad nito. Pero ito ay RC Walk. So, lupakan ako. Lupakan ako. Using RC Walk and Thrower Smash. Okay, nice. Naka-single cycle yung kanyang RC Walk dito. Aray ko, nasaktan siya doon. Sir, bakit lagi na-force yung ability nila? Yung mga attackers din nila kanina, lagi na-force yung ability ng RC. Okay, ni-recall out niya na dito yung kanyang RC. And then, grabe, galit na galit. Dalawang ice golems agad and multiple throwers. And Warden. Si Warden dito ay naka-life gem and rage gem. And then healers. Okay, giant arrow sa may 6 o'clock with log launcher. And action figure. Quake spell, pangbawas ng mga defenses. Dito sa may bandang baba. Okay. Zoom in natin ang mga nangyayari. And then si King, ang magka-counter funnel dito sa may right side. Oy, spinning wheel! Sir, na-DC pa nga! Oy, kumapit. Kumapit nga ba? Or na-DC siya? Minsan pag ganun kumakapit. Hindi, ayun, nag-poison spell. Kumapit. Multiple headhunters yung nauna dito sa may clan castle. Uy, low na dito yung warden niya, guys ha! And yung, aray ko, yung queen niya, matitegi na rin. Low na dito. Actually, 3 heroes niya dito, low na. Wala man lang hinihil dito yung healers. Okay, naggumamit. Wow, naka-earthquake boots. Naka-earthquake boots, spiky ball pala yung kanyang king. And then, nategi na dito si RC, si King. Si Warden na lang ang natitira dito, saka mga throwers. 1 totem spell and 1 invis spell na lang remaining para kay lupakan ako. Marami pang defenses dito sa Business Strong. May Fire Speeder pa. Okay, last invis spell, ginamit niya na dito. Mamatay na lahat ng throwers niya sa may left side and then 2 piraso na lang yung matitira with Warden and Unicorn. And yun na. Matik, makadepensa yung Business Strong dito. Nice try lang para kay lupakan ako. Nice defense para kay Strong. Out of this world ang strategy ng Indo. Di marunong mag-timing sa RC. Balagbag, galing. Nice one. Pro problema. Metame. Ulo kayo. Pero, ayun, lalaan nyo. Di ko na mabasa yung mga comments nyo. Puro kay trash talk.
May potential ang mga Indo mag-pro dito rin sa blue up. Parehas kayo, kinukombo nyo. Hoy, maawa naman kayo. Sa blue up, saka sa black up, kinukombo nyo parehas. Boss Ken, pa-shoutout kay Mandy. Nanonood yan for sure, sabi ni Jericho. Puro trash talk na nababasa ko, mga loko-loko. 300,000 pesos na prize pool. So, yun yung may pinakamalaking prize pool ngayong as of the moment. So, bukas lower bracket sila. Kailangan nilang manalo doon. Ang kalaban nila ay Team Electros. Pag natalo sila doon, laglag na. Aray ko. Sayang. Napakalaki pa naman ng prize pool doon. 276,000 pesos ata yun. Okay. Meron siya ditong Zap Thrower Smash Step. Nag-start siya dito ng Zap Quick sa may defenses sa likod ng Town Hall. Ano yun? Revenge Tower? Hindi. Nandito yung Revenge Tower. Monolith ata yung nakuha niya. Ano yung mga katabi nun? Spell Tower, Monolith, saka meron pang IT, Inferno Tower. Okay, gets. And then, nag-start siya dito ng Warden Walk para i-secure yung Town Hall part and mga defending heroes dito. Nice, with the help of 2 furnaces. Nice. Beautiful start para kay Tep Gaming. So, yung nakuha ng Zapquake niya ay Multi-IT, Spell Tower, Invi-Spell Tower, and Monolith. Okay. And then, dito na siya mag-entry sa may left side. Siege Barracks yung gamit niyang siege machine dito. Nandito si Queen para mag-counter funnel. Masakit tong gitna ha. May rage spell compartment dito ng mga splash damage defenses. Mga heavy hitting defenses yan. So, meron namang overgrowth spell dito si Tep. Okay, ginamit niya na agad. Okay. Ayaw niya na mag-act. Uy! Na-force na agad yung ability ng Queen dito. Magic Mirror action figure. Fuse. And then, nag-deploy siya ng Ice Golem. Uy, may nangyayari pala sa may bandang baba. Nag-pop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Nandito pala si King and RC sa may bandang right side. Okay. Masakit yung back-end defenses dito sa base ni Aba Gaming. May CC troops pa nalalabas. May Revenge Tower dito and may Rage Spell compartment sa gitna. Masakit to. Wala siyang Eternal Tomb dito Life Gem and Rage Gem ang gamit niya kay Warden. Ayun na nga, naubos yun. Teka lang, makakasurvive ba sila dito? Hindi, masakit masyado to Mauubos yung throwers niya sa gitna. May Revenge Tower, may Fire Spitter. Si King, matetegi na rin. Mukhang kakapusin. Teka. Hindi pa. Marami pa yung throwers. Nakaligtas pa dito. Parang 5 throwers pa yung nakikita ko dito. May healers pa sa saka unicorn. Kaya lang may Revenge Tower dito and scatter shot. Masakit yung back-end defenses dito sa base ni Aba Gaming. Nice try lang. Kakapusin si Tep dito. Feeling ko mas maganda yung Eternal Tomb. Para dito sa may bandang gitna. Pero yun nga lang, medyo malambot yung tag dito. Yung thrower. Pagka ganon. Pero anyways, nice try lang. Safe si Shenma. Walang magpapakalbo at manununtok ng teacher. Safe. Nice try lang. Paldo, cancel kalbo na. Safe. Nakaligtas ka. Tignan mo, nagsa-surgical pa yung PhD kaysa kanina kay RC Charge. Hindi marunong magpating. May balita ka, boss, kailan labas ng Snake Scenery? Wala pa, bossing Hindi na sila pwedeng matalo kasi malalaglag na sila dun sa tournament. Okay, panoorin natin si Blacktop dito, si Blacktop. At meron siyang Queen and Warden Walk. Mid-Meteor Golem. Good luck. Okay, gumamit na agad siya dito ng Envy. Okay, another Envy. Nice. Bababa yung Queen dito. Hindi. Okay. May snipe niya yung air defense. Okay, nice. Beautiful Queen and Warden Walk. So, may isang Envy pa siya dito. Gagamitin niya ba? Makukuha niya pa yung Fire Spitter. Nice. Ang ganda ng value. Maganda yung value makukuha dito ng Queen and Warden Walk ni Blacktop. So, good start to para sa kanya. I-recall out niya na ba to? Nice. Partial CC pool. Headhunter lang yung lumabas dito. And then, Electro Dragons and Troop Launcher dito sa may Town Hall part. Nag-drop agad siya dito ng Totem Spell pang distract sa Guardian and Defending Heroes. And then si King. Counter Funnel, si RC, si Queen. Dinrop niya na rin dito. Okay. Dito lahat. Meron siya. Uy! Napakaaga ng paggamit niya dito ng Eternal Tomb. Naka-Eternal Tomb and Rage Gem si Warden. So gusto niya agad i-protect dito yung mga Meteor Golems niya. And then,
After mag-activate ng Rage Spell Compartment, sorry, tama, after mag-activate ng Rage Spell Tower doon in overgrowth niya. Dalawang overgrowth spell dito ni Blacktop. Yung RC niya dito may Rocket Spear pa. Okay, nagbigay ng mini Rage Spell yung Super Valkyrie. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure, si King ay naka Spikeable and Snake Bracelet. Okay, meron pa siyang isang overgrowth spell dito Saan niya kaya gagamitin? Okay, sa may Revenge Tower pa rin. Okay, okay. Buhay pa yung 4 na heroes niya dito and meron pang Queen's ability. Kaya lang si Warden binanata na ang sakit ng defending MP. Grabe, 3 hits lang yung yung Warden. 3 hits lang ng defending MP yung Grand Warden. Mokati. Okay, nagpop na siya dito ng action figure Magic Mirror kay Queen. Nag-end na rin yung duration ng second overgrowth spell. Makukuha niya dito yung Revenge Tower. Kaya lang may Monolith pa dito. Masakit pa yung mga natitirang defenses sa base ni Limiel. May Monolith, Scatter Shot, Multi-Gear, IT, saka Ricochet Cannon. Masasakit pa to. Mukhang depensa na to. Matetegi na rin si King dito at si Queen na lang yung natitira. Wala na rin siya sustain. Meron pang action figure dito na pwede makuha tong multi-IT and multi-gear. Makuha niya pa nga ba? Isa pa. Hindi na inabot. So, nice try lang para kay Blacktop. Nice defense para kay Limiel. Sabi ni Jericho, Pastrana. Baka inaantok na ako, boss. Gulat nga ako, wala namang e-drag. Saan galing e-drag? Walang nice try pag Indo kalaba. Common base ulit to. Common Legend League base. Okay, si Strong ang attacker dito at meron siyang mukhang fireball ata to. Fireball, Meteor Golem, Thrower, Smash. Double Rage Spell, Compartment. Ang babanatan ni Strong dito. Okay, si Warden. Gumamit agad siya ng 2 invis and then simple fireball lang sa may scatter shot. Okay. And then si Queen, ipupul niya na agad si Warden dito pababa. Ooh. Okay. 1 invis lang yung ginamit ni 2 invis yung ginamit ni Strong. And then log launcher para magkaroon ng access papuntang Town Hall. Yung Guardian dito, ang ganda ng pwesto. Ang layo. Binabanatan pa yung Queen niya. Okay, nag-drop siya dito ng totem spell pang distract kay Guardian. Ang daming spell support ni Strong dito Ano kaya laman ng log launcher niya? Baka Super Yeti, Super Valk. Oo nga, Super Yeti, Super Valk. Kaya lang lumabas! Naku, lumabas dito yung Super Yeti saka Super Valk. Binanatan yung Guardian sa labas. Ngayon, yung Town Hall part dito, may multiple headhunters. Makaka-disaster pa ata, mamamatay ba? Nice. Beautiful. Nag-drop ba siya ng totem spell? Hindi, binanatan lang agad ng Meteor Golem. Okay. Ano yun? Paano nawasak yung Town Hall? Hindi ko napansin yung Town Hall. Paano nawasak? Ano kumuha sa Town Hall? Yeti Mites? Electromites? Okay. Nag-activate na dito yung Rage Spell Tower sa may upper part. May Rage Spell and Free Spell pa dito si Strong. May Queen and King and Queen's ability pa. Nag-pop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. Nag-activate na rin yung last Rage Spell Compartment sa may bandang kaliwa. Kaya lang masakit to. May Monolith, 2 Fire Spitter. Okay, buhay pa yung RC. Hindi niya pa nakuha yung isang Fire Spitter. Niraratrat na siya dito ng Monolith. Okay, nag-decide siyang gamitin yung Free Spell sa Monolith and Bomb Hive. Gumamit na rin siya dito ng ability ni BK saka ni King. Yung Warden, alanganin yung pwesto. Niraratrat ng Ricochet Cannon. Mawawalan siya ng Rage Aura dito. Si Queen nagwo-walling. Clone na lang ata to. Yung original nasa taas kasama ng King. Kaya lang nakaharap pa dito yung Fire Spitter. Aray ko. O ang kakapusin pa ata si Strong dito. Hindi, may throwers pa siya. Teka lang. Masakit, may ano pa? May Fire Spitter pa. Makakadepensa yung base ni Blacktop. Nice try lang para kay Strong. Nabisi pa sa skeletons. Yung throwers niya dito. Sayang. Nice try lang. Yung healer, naggala. Double healer. Kung saan sa napapadpad no? Hindi na bumanat. Kaya nga hindi na bumanat. Ayaw na nila. Hindi na umatak yung Indo. Ayaw na nila. Guys.
So, doon na yun. Panoorin natin dito, last attacker si Limiel, si PHT Limiel. At meron siyang dalang Mass Throwers and Mass Totem spells. Okay, meron siyang isang Sneaky Goblin. Baka pang funnel lang to. Yeti? Kaya lang may Tesla dito. 2 piraso, makukuha niya lang yung Archer Tower. Balloon? Okay. Ginamit niya lang pang funnel yung ano doon, yung Yeti. Mass Throwers with Mass Healers with Warden. Si Warden ay naka-Life Gem and Rage Gem. Okay. Para sa isang Sneaky Goblin. Ah, ito. Dito niya dinrop yung isang Sneaky Goblin. Mukhang dito niya sa may left side pa pupuntahin yung throwers. Kaya lang, baka pumunta dito sa mortar yung iba. After ng monolith. Mag-i-split ata to. Ayun na nga, mag-i-split. So, ayaw sa kaliwa. Kumanan dito yung majority ng throwers. Si Warden, hindi niya alam kung saan siya sasama. Naku, low na dito yung C5! Ay, C5. Si Limiel pala to. Nasanay ako sa last attacker si C5. Si Limiel pala to. Nasanay ako sa last attacker ng PHT. Nang asar din. Nadamay pa yung wala. sorry. Okay, log launcher yung gamit niya dito. Aabot kaya sa town hall? Pero yun nga, kahit nga Black Star to guys, panalo na sila. Ay, grabe na nasar pa. Sira ulo. In-overgrowth yung town hall. Loko-loko. Naasar na lang. Go support lim yan. Sira ulo. In-overgrowth yung town hall. Loko ko to si Limiel ah. Nadadamay pa tuloy si C5. Wala eh. Siya ang last attacker madalas ng PHT Esport eh. Pero hindi ko alam. Nakikipag-date ata. Okay, gumamit na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. Masesecure pa rin naman dito yung Town Hall. Meron pa siyang remaining spells dito. Kaya lang, wala na. Hindi niya man na makukuha to. Masakit pa yung back-end defenses dito, nilupakan ako. Grabe, hindi loko-loko. Nantitrip na lang to. Bastos, lakas ng trip eh. Buti pa si C5 nakatusok. May balik yan. Yari kayo bukas. Nangaasar pa kayo ha. Bukas, galingan nyo. Shifter's Cup yun. Lower bracket. So, isang talo na lang kayo dun. Bye-bye na. Babay na. Nang hinayang yung Indo. Pati asar tumagos eh. Sir, suggest attack army compo sa Town Hall 11. Kakabalik lang po. Dragbat o kaya Zap Golem Witches. Naadik ka na kay C5 ka. Hindi siya kasi lagi last attacker ng PHT eh. Okay, congratulations sa PHT Esport for winning this round against Gamant Ganas. So, panalo na naman ng Philippines versus Indo.